Ang spine o gulugod sa Tagalog ay kamangha-manghang idinisenyo upang makapagbigay ng paggalaw. Dinisenyo din ito upang makatulong sa pag-absorb ng force o may pamahagi ang mga puwersa sa pang-araw-araw na gawain. Ang gulugod ay binubuo ng 33 maliliit na buto na tinatawag na vertebrae. Together, they form what is known as the vertebral column. Mayroong 7 vertebrae sa cervical region na kung saan ay ang iyong leeg, 12 vertebrae sa thoracic region na kung saan ay ang iyong itaas na likod, 5 vertebrae sa lumbar region na kung saan ay ang iyong ibabang likod, 5 rin sa sacral region na kung saan ito ay fused o magkakasama na katulad din ng 4 na fused bones sa coccyx region o mas kilala sa term na tailbone na matatagpuan sa ibaba nito. Sa pagitan ng bawat isang vertebrae ay isang disc that binds o nagbubuklod sa vertebra na tulad ng isang napakalakas na ligam. Gumaganap ito bilang isang unan at isang shock absorber. Ang mga intervertebral disc na ito ay binubuo ng 2 bahagi, ang nucleus pulposus at ang annulus fibrosus. Ang nucleus pulposus ay nasa gitna ng disc at tulad ng jelly. Napapalibutan ng annulus fibrosus ang nucleus na ito at sa gayon ay bumubuo sa panlabas na bahagi ng disc. Ang mga disc na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatiling malusog ang likod. Narito ang iba pang mahalagang bahagi ng gulugod, facet joint. Pinapayagan ng mga facet joint ang paggalaw ng likod. Ito rin ang nagkokonekta sa bawat vertebrae ng magkakasama, ligaments. Ang ating gulugod ay may mga ligaments o litid. Ang mga ito ay malakas na mga fibrous bands na nag-hold sa mga vertebrae, pinapatatag ang spine at pinoprotektahan ang mga disc. Spinal cord. Ang spinal cord ay nagsisilbing superhighway ng impormasyon na nagpapadala ng mensahe sa pagitan ng utak at ng katawan. Nagpapadala ang utak ng motor messages sa mga bias at katawan sa pamamagitan ng spinal cord na pinapayagan ang paggalaw. Ang mga bias at katawan naman ay nagpapadala ng sensory messages sa utak gamit ang spinal cord tungkol sa kung ano ang nararamdaman at hinahawakan natin. Nerves. Ang mga nerves ay kumikilos katulad ng mga linya ng telepono. Nagdadala ng mga mensahe pabalik-balik sa pagitan ng iyong katawan at gulugod upang makontrol ang pandama at paggalaw. Nagdadiverge ang mga nerves from the spinal cord at tumatakbo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga spinal nerves ay nakapaloob sa mga tukoy na lugar at bumubuo ng isang guhit na pattern na tinatawag na dermatome. Ginagamit ng mga profesional ang pattern na ito upang masuri ang lokasyon ng isang problema sa gulugod batay sa lugar ng sakit o kahinaan ng kalamnan. Halimbawa, ang pananakit ng paa o sciatica ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang problema malapit sa L4 to S3 nerves. Spinal curves. Ang gulugod ay may 3 natural na curves na nagsisimula ng pagdevelop sa sandaling maiangat ng isang sanggol ang kanyang ulo at ang gravity ay nagsisimulang gumana sa katawan. Pinipigilan ng mga kurba ang gulugod mula sa pagiging ganap na matigas at tinutulungan ang gulugod na tiisin ang kaunting compression. Upang maunawaan ang normal na mga curve ng isang gulugod, mayroong 2 term na kailangan mong malaman: lordosis at kyphosis. Ang lordosis ay kapag ang gulugod ay nag-curve papasok at ang isang kyphosis ay kapag ang gulugod ay nag-curve palabas. Ang cervical portion ay nasa lordosis, ang thoracic ay nasa kyphosis at ang lumbar portion ay nasa lordosis. Ang mga curve ng likod ay nagdaragdag ng load-bearing capacity o kapasidad ng pagdadala ng karga. Ang gulugod ay mayroong 4 na pangunahing galaw: forward bending, backward bending, side bending, at rotation. Ang mga paggalaw na ito ay maaari ding coupled or 2 motions combined. Halimbawa, you can bend forward with rotation o bend backwards with side bending. Ang 2 pangunahing grupo ng kalamnan na nakakaapekto sa gulugod ay mga back extensors at back flexors. Ang mga extensors ay gumagana upang tayo ay makatayo at maiangat ang mga bagay. Ang mga extensor ay nakakabit sa likod ng gulugod. Ang mga flexors ay nasa harap at kasama rito ang ating abdominal muscles o mga kalamnan sa tiyan. Ang mga kalamnan na ito ay gumagana upang
upang tayo ay makayuko o magbaluktot paharap at mahalaga sa pag-angat at pagkontrol sa arko ng lower back. Ang mga kalamnan ay nagdudulot ng paggalaw ng gulugod at makakatulong din upang panatilihing matatag ito. Upang mapanatiling malusog ang mga kalamnan na ito, mahalaga ang manatiling aktibo. I hope marami kayong natutunan sa video na ito. Paalam!